Ang nakaraan. Nakilala natin ang ating bida na tinuring na basura o walang kwenta dahil wala itong talento sa pakikipaglaban. Pero salamat sa kanyang abilidad, na sa tuwing namamatay ito sa laban, muli itong nakakabalik sa nakaraang araw kung kailan ito buhay. Kaya may pagkakataon uli ito magpalakad ng magpalakas. Pagpapatuloy. Gamit ang resolusyon na tapusin ang kanyang kalaban, ang unang saksak ng ating bida ay nabigo. Sa sandaling iyon, ibinalik ng sundalo ang kanyang espada, ang mga mata ay naglalabas ng galit. Sumugod siya, hinahawakan ng mahigpit ang hawakan, nagtutulak ng isang direktang saksak pas-ulong. Ang dulo ng espada ay humiwas sa kanyang bantay. At sa parehong oras, ang talam ng sundalong iyon ay humiwas sa lalamunan ng ating bida, na naglalabas ng isang agos ng sariwang dugo. Nagnitnit ang kanyang mga ngipin at nangako, hindi ako kukurap at hindi ko ibabagsak ang aking espada. Patuloy na ipinaalala ng ating bida sa sarili, malaki ang mga mata, nakatitig sa harap. Gayunpaman, hindi niya maiwasang bumagsak pagkatapos ng patamang iyon. Ang lahat ng ito ay nangyari na sa mga nakaraang duelo, at sa saksak na iyon kanina lang. Agad na humakbang ang sundalo pas-ulong at tinapakan ng malakas ang dibdib ng ating bida. Nagsuot siya ng isang masamang ngiti at nagkomento, mukhang kawawa ka naman. Ito ang aking awa. Gayunpaman, bago pa niya matapos si Ingrid, bigla siyang nagsalita, bukas. Pagkatapos ay dumating ang isang hatol mula sa kanya. Mamamatay ka. Yun lang ang nasa ulo ng ating bida. Pagkarinig noon, ngumisi ang sundalo. Nagpalabas siya ng isang sigaw at determinadong sumaksak pababa. Kung mamatay ka, walang bukas para sa iyo. Sa sandaling iyon, ang pendant ay nagliwanag muli. At ang araw na ito ay nagsimula sa kawawang tanawin ng isang salagubang na bumabagsak sa lupa. Pagkatapos ay isang sapatos ang bumaba ng malakas sa maliit nitong katawan. Ang kamay ng ating bida ay nakapahinga sa hawakan, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malayo. Nakita ko lang siyang dumating. Nag-atubili si Rem ng ilang sandali upang magpasalamat, at pagkatapos ay biglang nagtanong ang bata, kung nagpapasalamat ka, maging bodyguard ko. Ang kakaibang pag-uugaling ito ay nagpabulong sa kanya, hindi may kakaila ang kanyang inis. Paano niya ako maiuutos ng napakatahimik? Ika-125 araw. Ang paulit-ulit na ito ay naulit ng 125 beses. Biglang tumawag si Ingrid, malaki ang mga mata. Ang malalaking mata ay umikot sa pagkalito at nagpalabas ng isang buntong hininga. Nang walang inaksayang oras, mabilis siyang naglabas ng listahan. Hanapan mo ako ng mga armor sa binti, isang kalasag, at isang balaraw. Babayaran kita mamaya. Ang kabilang lalaki ay kumurap. Babayaran mamaya. Habang ang kaanyuan ng ating bida ay pumapawi, ang malalaking mata ay tumawag sa kanya. Nagtitiwala ako sa iyo dahil ikaw ang kapitan. Hindi ako karaniwang tumutulong sa mga tao, alam mo ba? Samantala, humakbang si Rem mula sa likuran. Talaga bang nagbigay ang kapitan ng mga utos ng tulad niya noon? Si Zuxan na nakahiga na parang pusa ay biglang sumingit na may pang-aasar na tono. Kayo palagi ang nagtatapon ng trabaho sa kanya, di ba? Mga walang silbi. Sumagot si Rem ng galit, naghahaman. Anong sinabi mo? Gusto mo bang matikman ang talam ko? Pagkatapos ay pinagdaop ni Oden ang kanyang mga kamay sa panalangin. Swertihin ka sana, kapatid. Pero kumuha siya ng isang tingin sa ating bida, na nag-iisip sa sarili na ang lalaki ay kumikilos ng kakaiba ngayong araw. Hindi siya karaniwang ganito, Katans. Ang kasunod na bagay na malalaman mo, ang bata ay nag-aangat ng kanyang espada na parang isang baliw. Nagnitnit ang mga ngipin ng ating bida sa galit. Sa bawat oras na mamatay ako, napakasakit. Paano kung pagkatapos ng libu-libong beses, hindi ko pa rin manalo? Kung makahanap ako ng paraan upang tumakas, ano na? Majay gising ba ako bukas o matatagpuan na nabubuhay sa araw na ito magpakailanman? Ngayong mas malakas na ako, dapat ba akong maging kampante? Hindi, wala akong ganang opsyon. Kailangan ko itong malampasan. Patuloy na sinasabi ng ating bida sa sarili na kailangan niyang makalagpas sa sundalong iyon, sa pader na iyon, at matutong sumaksak at humiwa. Ang talam ay nagtulak ng diretso sa bawat layer ng balat ng kahoy. Sumigaw si Ingrid sa loob ng kanyang ulo, hindi ko hahayaang lumipas ito.
Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin at nakatitig sa harap habang iniangat ang espada, at ang talam ay sa wakas ay hamati sa napakalaking puno sa dalawa. Ang pagpapalang ito ay kailangang dalhin pas-ulong. Bumalik sa katotohanan, si Ingrid ay nagsuot ng bagong sandata. Yumuko siya upang isuot ang Iron Maid na sapatos. Pagkatapos ay nagtaas si Ingrid ng isang kalasag sa harap niya. Isang malamig na ningning ang kumislap sa kanyang mga mata habang patuloy niyang ipinaalala sa sarili ang tagumpay. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na pinatunog ng mga sundalo ang mga tambuli at agad na umabant ang isang 6 na taong pormasayon na pinamumunuan ng ating bida. 2 linya ng mga sundalo ang sumugod sa isa't isa, na nagpasimula ng isang matindi at matagal na labanan. Ang tingin ng ating bida ay nakatutok sa kalaban habang nag-iisip siya sa kanyang sarili. Ang isang taong walang kasanayan tulad ko ay nakaliligtas sa labanang ito salamat sa 3 bagay: paghahanda, swerte, at isang malamig na pag-iisip. Sa ika-46 na araw, ang kanyang kaliwang balikat ay nadurog ng isang matulis na maze. Sa ika-47 araw, gumulong si Ingrid upang iwasan ang maze, ngunit nataman siya sa ulo ng iba pa. Ngayon, maayos niyang pinalikot ang kanyang katawan habang nagkakalkula. Kailangan niyang umiikot ng isang beses upang hiwain muna ang umaatake. Sa ika-71 araw, may nagputol ng binti ng ating bida, na nag-iwan sa kanya na hindi makasaksak o makahiwa. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang talam na iyon ay lubos na walang silbi laban sa kanyang mga sapatos na bakal. Sumugod si Ingrid pas-ulong at ibinagsak ng malakas ang kanyang kalasag sa ulo ng lalaki. Sa ika-89 na araw, pinutol ni Samax ang kanyang ulo. Kung nabuhay siya, makikialam siya ulit sa laban kaya hindi siya pwedeng patawarin. Matapos ang walang katapusang pag-uulit ng araw na ito, natutunan na ng ating bida kung paano maghagis ng mga sandata kaya walang mahirap. Matapos ang lahat, ang kalaban ay napunta sa likod niya. Isang mamamana na may palayaw na eagle claw ang lumitaw. Wala siyang oras upang harapin siya. Muling pumatag si Ingrid upang iligtas si Vel habang pinupuputol ang ulo ng kalaban. Ngayon ay oras na upang harapin ang pader. Ang pawi na sundalong iyon ay natukoy na rin ang kanyang kasunod na target. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng parehong kasamaan tulad ng bawat oras na nagkikita sila. Si Ingrid sa panig na ito ay nagsuot lamang ng isang ekspresyon ng matibay na determinasyon. Sa gitna ng magulong labanan, ang dalawa ay patuloy na naglapit ng distansya. Agad na sumugod ang sundalo na parang isang palasong bakal, ang kamay ay nakahawak sa hawakan ng espada. Itinaas ng ating bida ang isang kalasag sa oras upang harangin ang patama. Sa parehong oras, umikot siya at tumakbo na parang isang ipu-ipu, ang simpleng pag-iwas kaysa sa pagsaksak ay hindi mananalo. Mas mabuti ito, siya ay isang regular na sundalo lamang, ngunit talagang malakas, halos umaabot sa antas ng isang henyo. Sa kabila niya, ang mga mata ng sundalo ay lumaki sa takot. Mukha siyang inatake. Hinarang ang patama, no. Mabilis na nagwakas si Ingrid, ngunit kulang siya sa karanasan sa labanan, kaya madali siyang nagulat. Ang nagbabagong diskarte sa espada ni Naval at ng mga mersenaryo ay tiyak na makakaapekto sa kanya. Ang mga daliri ng paa ng ating bida ay kumalmat sa lupa, at itinapon niya ito sa mukha ng sundalo, na nagpilit sa kanya na humakbang pabalik. Habang kinukuha ang pagkakataon, sumugod si Ingrid sa gitna ng sunod-sunod na ganti ng atake. Hindi inaasahan, ang mga mata ng sundalo ay lumuwa at ang mga ugat ay tumayo ng pula. Bigla siyang humarap, itinutulak ang dulo ng mga espada ng diretsyo sa ating bida. Sa pagkakataong ito, ang talam ay walang naiwang sugat sa kanya. Nakatayo sila sa magkasalungat na anggulo, ang bawat isa ay bahagyang nawalan ng balanse. Agad na nag-apoy ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay umikot sa likod. Humarap din si Ingrid, ang kanyang tingin ay nakatutok na sa sundalo. Ngayon, alam ko na ang daan ng espada na itinapon ng sundalong iyon, naisip niya. Tingnan mo lang ang saksak na iyon. Hinigpitan ng ating bida ang hawakan at mabilis na sumugod patungo sa kanya. Pagkatapos ang dalawang talam ay kumislap sa isa't isa at hindi inaasahan na ang espada ng sundalo ay nabasag sa maraming piraso. Sa ibang lugar may nagtataas ng busog. Isang palaso ang pinakawalan na lumilipad sa gitna ng magulong pulutong.
Sa panig na ito ibinagsak ng sundalo ang espada sa kanyang kamay. Tinitigan siya ng ating bida habang paulit-ulit na sinasabi sa sarili na mananalo siya. Ang palaso na pinalabas pa lamang ay mabilis na papunta sa kanilang dalawa. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na palakol ang nanggaling sa itaas. Sumugod ito pas-ulong at tinaga ang palaso na nakatutok sa ating bida hanggang maging pires-piraso. Humarap pabalik sa ating bida, determinadong tumagos siya sa katawan ng sundalo tulad ng paraan ng pagkuha ng lalaki sa kanyang buhay noong una. Si Rem sa kanyang panig ay sumigaw sa galit. Kailangan kong talunin ang basag ulong yan na Eagle Claw. Nakikita iyon, nagsalita si Zoxan upang pigilan siya. Huli na, huwag mong aksayahin ang sarili mo. Si Incred sa panig na ito ay ibinubuhos pa rin ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang espada. Pagkatapos ay determinadong hinugot niya ang kanyang talam at ang lalamunan ng lalaki ay nagbuhos ng dugo. Ang mga sundalo mula sa magkabilang panig ay patuloy na lumalaban ng matindi. Malamig na tumingin si Incred sa bangkay ng sundalo. Ang labanang iyon ay unti-unting natatapos. Ang mukha ng ating bida ay basang-basa sa pawis, ngunit ngayon lamang niya pinayagan ang sarili na huminga ng maluwag. Ang tingin ng ating bida ay biglang bumaba sa kung saan ang sundalo ay bumabagsak. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng matindi, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nakikita iyon, itinaas niya muli ang kanyang espada. Malamig na nagsalita si Incred, ang mga salita ay umalangaw-ngaw sa paligid. Ito ang aking awa. Agad pagkatapos noon, diretso niyang pinutol ang kanyang ulo. Ang sulok ng bibig ng ating bida ay bahagyang gumalaw pataas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malinaw na kasiyahan sa sarili. Sa wakas, tumagos na siya sa pader. Hindi inaasahan, bago pa siya makapagdiwang, biglang napaigtad si Incred. Malakas siyang itinapon sa isang tabi. Naglabas si Incred ng isang sigaw ng sakit habang ang kanyang katawan ay tumama sa lupa. Nakikita iyon, agad na sumugod si Rem sa kanya. Sumigaw siya, nag-aanunsyo, isa siyang peking tao. Si Moran sa sandaling ito ay nakatayo lamang ng mataas, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang malamig na ekspresyon. Ang mukha ng ating bida ay napazimangot sa sakit mula sa atake ni Moran. Sa puntong ito, nagsalita si Moran sa isang mababang boses na may tahimik na buntong hininga. Nag-aksaya ako ng lakas sa pagpapalaki sa kanya, at hindi ko inasahan na babagsak siya sa isang taong tulad ng sundalong sinanay ko na matagal nang nawalan ng lakas, lubos na walang kakayahang lumaban. Hawak pa rin ng ating bida ang kanyang sugatang bisig, ang kanyang mukha ay napazimangot sa sakit. Biglang sumutsyo si Moran habang nagpapakawala ng isang patama na parang isang nakamamatay na kulog. Sa sandaling iyon, isang palakol ang biglang bumaba. Nagawa ni Rem na tumayo sa harap ng ating bida sa oras. Ginagamit ang kanyang sandata upang sanggahin si Moran. Ang kanyang sunod-sunod na atake ay hindi tumigil doon. Isang kidlat ng galit ang nagliwanag sa mga mata ni Rem. Gayunpaman, mahinahon lamang na ginamit ni Moran ang patpat sa kanyang kamay upang hamarang. Nagnitngit ang mga ngipin ni Rem at sumugod pas-ulong muli. Sa panig na ito, nagsuot si Moran ng isang walang pakialam na mukha habang sinasagot siya, para lamang makitang wild na inyaangat ni Rem ang kanyang palakol, patama sa bawat patama. Samantala, may kumuha ng pagkakataon upang lumapit sa ating bida, hawak ang dulo ng sibat. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, pinutol ni Zoxan sa isang kamay ang kanyang ulo. Matapos ang sunod-sunod na atake na iyon, mabilis na umawit pabalik si Rem, ang kanyang tingin ay nakatutok at nanginginig. Ang lalaki sa panig na iyon ay tumalon din pabalik upang gumawa ng distansya. Ang dalawa ay patuloy na nakatitig sa isa't isa, ang mga kamay ay nakahawak pa rin sa kanilang mga sandata. Nagsalita si Rem ng isang banta ngayon, ang kanyang mga mata ay matatag. Kung gusto mong putulin ang ulo ng aming kapitan, kailangan mong humakbang sa ibabaw ng aking bangkay muna. Pagkarinig noon, hindi maitago ni Moran ang kanyang duda. Kapitan, ang mahinang tingnan na lalaking ito ang kapitan. Hindi ba ikaw? Wala siyang ibinigay na sagot. Sa halip ay pinapanood si Moran ng tahimik. Nagmula sa mga angka ng mandirigmang Polaka, ipinanganak sa laban, ang tanging mga opsyon ko ay sunugin ng sampa ang Polaka na ito gamit ang mahika o patagin ang kanyang puso gamit ang isang patama. Napakaabala. Sa kabilang panig, may sariling mga tanong si Moran. Bakit ang isang taong tulad niya ay nasa brutal na labanang ito?
Upang patayin siya, kailangan kong ipagsapalaran ang sarili kong buhay. Sa pag-iisip noon, kusa siyang humakbang pabalik. Ang labanang ito ay hindi sulit. Maingat, na nanood si Moran, walang sinasabi na iba pa. Pagkatapos ay biglang humarap at naglakad malayo. Nakikita ito, human hill si Rem sa paghamak. Napakaduwag. Sa parehong oras, isang anino ang sumabog malayo, nag-iiwan lamang ng matalim na sipol ng hangin sa likod. Si Zoxan, nadala si Ingrid sa kanyang balikat, ay humarap sa isang sundalo na sinusubukang magbenta ng pagkakataon sa sandaling iyon upang gumawa ng gulo. Gayunpaman, bago siya magtagumpay, isinaksak ni Rem ang isang palakol sa kanyang leeg. Patuloy na naging huli si Zoxan para sa ilang iba pang mga sundalo. Sa pagkakataong ito ang tumulong sa kanya ay walang iba kundi si Odin. Humakbang siya pasulong at ibinagsak ang sarili sa ulo ng lalaki. Ang mga miyembro ng koponan ay lahat nagkaisa upang maglinis ng daan para kay Zoxan. Matapos ang ilang sandali bumagsak sila pabalik, muling bumubuo sa isang grupo na si Zoxan ang nasa gitna. Sa parehong oras, ang mga mata ng ating bida ay unti-unting nawala ng lakas. Sa sandaling iyon ang mga sundalo ay nakatanggap ng utos at lahat ay sumigaw ng sabay-sabay, "Atris!" Mabilis na bumalik. Nang umalangaw-ngaw ang tunog na iyon, sa wakas ay pinayagan niya ang sarili na ipikit ang kanyang mga mata, para lamang makita ang mga linya ng mga sundalo na umaagos malayo, nag-iiwan ng isang dugo na babad sa labanan sa likod. Ang espasyo ay nagbago, at mula sa itaas, isang patak ng tubig ang biglang bumagsak. Ang mahiwagang figure ay nagsalita upang magising. Nabuhay ka ngayong araw, ngunit iyon na yun dahil hindi mo kayang tiisin ang palaging umiiral na pader na humaharang sa iyo. Ang iyong kapalaran ay mayroon lamang kawalan ng pag-asa at pagsuko. Pagkarinig noon, itinulak ng ating bida ang sarili pataas sa kanyang mga kamay. Kapalaran. Nagsumikap si Ingrid at umupo gamit ang lahat ng kanyang lakas habang ang figure sa likod niya ay nanatiling bumagsak. Pagkatapos, sumandal siya patungo sa kanya habang sumasagot sa akin. Umiiral ang pader. Huminga si Ingrid ng determinado upang mabasag. Ang mga labi ng mahiwagang tao ay kumerba sa interes sa sagot na iyon. Manunood ako. Ang sandali na ang mga matang iyon na puno ng pagiging makasarili at ambisyon ay nawala ng ilaw. Bumalik sa katotohanan, napaigtad si Ingrid na gising mula sa isang panaginip. Tumingin siya sa kisame at bamulong sa pagkalito. Ang lugar na ito ay... Isa pang boses ang sumagot nang marinig ko ang tanong. Ang tolda ng gamot sa patag. Inikat ni Rem ang kanyang ulo sa ating bida na parang nakatingin sa isang kakaibang nilalang. Pagkatapos ay nagdagdag, 2 straight na araw ka nang natutulog. Iniligtas kita mula sa sampaang palaka na yun, natatandaan mo ba? Dahan-daang umupo si Ingrid, tulala pa rin, sinusubukang maghanap sa kanyang isip. Ang palaka na yun, anong palaka? Ang pagmamadali na umupo ay nagpadala ng sakit sa kanya at hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang palaka na yun, buhay pa rin ako. Muling nagsalita si Rem upang hilahin siya pabalik sa katotohanan. Wala kang nabagbag na mga buto, ngunit ang ulo mo ay malubhang sugatan. Natatandaan mo ba kung ang iyong kapatid sa sumpa ay ako o hindi? Kumunat ang noo ng ating bida at mabilis na itinapon ang pag-aangkin na iyon. Hindi ko kailanman sinabi na kaibigan kita. Hindi inaasahan, bigla siyang sumandal at itinapat ang isang kamay sa bibig ng ating bida. Tumahimik ka. Sa sandaling iyon, ang silid ay biglang tumahimik. Sumagot si Rem pabalik, ang tono ay may halong inis. Binitawan mo lang yan na parang walang sinuman ang may pakialam sa lihim. Binago ng ating bida ang kanyang tono at sumagot pabalik. Kaya, hindi ka ba kasali? Oo, ang pinakamatalik kong kaibigan. Pumili ka ng isa, hindi ngayon, kundi sa ibang araw. Nakalagpas ka. Sa parehong oras, sumandal si Christ sa kanyang upuan, ang mga labi ay nakatitig habang inuulit ang kondisyon. Kapitan, may utang kang 3 beses na bayad. Alam mo ba kung magkano ang kailangan kong gastusin upang maipasok ka roon? Inikat ng ating bida ang kanyang ulo sa kanya, nagtataka kung bakit ang isang karaniwang sundalo na tulad ng sarili niya ay berada sa tolda ng gamot. Pagkatapos ay direktang tinawag siya. Hindi ka man lang nakita noong labanan. Pareho pa rin ng dati, no? Ang pag-uugali ni Christ ay nagbago halos agad-agad.
Binigyan ka lamang ng isang espesyal na diskwento. Sige, magbayad ka ng 2 beses kung ganon. Sa labas ng tolda, ang dilim ay nagtapon ng isang mabigat na kulay sa kalangitan ng kampo. Humakbang si Zoxen mula sa labas, ang kanyang tingin ay nakatutok sa ating bida, napapansin ang kakaibang ekspresyon ni Zoxen. Agad na nag-usisa si Ingrid. Anong nangyari? Kung may masama, sabihin mo lang ng walang salita. Inihagis niya ang isang bagay ng diretsyo sa ating bida. Pagkatapos ay humarap siya patungo sa labasan at nag-utos, tandaan mong i-apply ito 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Huwag mong itanong sa akin kung saan ito galing. Tinitigan ng ating bida ang lata ng gamot sa pagkalito. Ito ang gamot na ginagamit ni Zoxen. Hindi ba galit siyang magbahagi ng mga bagay? Doon, umiyak si Oden, hawak ang isang krusipiho habang nagdarasal. Nakaupo siya doon na bumubulong sa tabi ng kama ng ating bida. Dinalangan ng ating bida si Oden nang may inis at sinabi, umalis ka na. Hindi pa ako patay. Unti-unting dumating ang gabi, ang tanging mga ilaw na nanggagaling sa tolda ay nagliliwanag palabas. Nakahiga si Ingrid na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang ulo at nagtataka, bakit sila nagbabago ng mga shift? Hindi ba palagi silang nag-aasikaso ng sarili nilang negosyo, ngunit ngayon ay ginagawa ito dahil sa pag-aalala sa akin. Kakaiba, sa sandaling iyon, biglang humakbang si Ragna sa loob. Sa sandaling nakita niya si Ingrid, naglabas siya ng isang nagugulat na sigaw. Kumurap si Ragna ng ilang beses, malaki ang mga mata habang nakatingin sa ating bida. Bakit ka nandito, Kapitan? Pagkasabi noon, humarap siya at umalis nang hindi naghihintay ng sagot ng ating bida. Ipinikit ng ating bida ang kanyang mga mata sa kawalan ng tulong. Nag-iisip sa sarili na walang pakialam si Ragna, ang bata ay walang binibigyang pansin sa kahit ano. Bukod sa ating bida, may 2 pang sugatang lalaki sa tolda. Ang isa ay ang kapitan ng ibang kumpanya na nakipag-away sa kanya. Humarap si Vengeance na may maayos na tingin. Anong tinatitigan mo? Ang isa pang lalaki, na ang pangalan ay hindi alam ng ating bida, ay nakatitig sa espasyo buong araw. Tinitigan niya si Krang, tahimik na hinuhusgahan siya bilang isang mababang antas na sundalo. Paano siya napunta rito? Pagkatapos ang tingin ng ating bida ay gumalaw sa ibang direksyon. Ang 2 iba pa sa silid ay humarap din upang tumingin sa pinagmulan ng tunog. Sa sandaling iyon, pumasok siyang mula sa labas at naglakad ng diretsyo sa kama ng ating bida. Ang kanyang matalim na nakatutok na mga tainga ay agad na kumuha ng kanyang pansin. Ang tingin ng ating bida ay bumaba sa sandata na nakasabit sa kanyang likod. Tumayo siya sa labas ng pintuan ng tolda, nakatitig ng matindi sa loob. Matapos ang isang sandali, nagsalita siya ng walang pakialam, ang mga mata ay malamig. Sino ang lider ng koponan 444? Ang biglaang tanong ay nag-iwan ng malinaw na naguguluhan. Sino kaya ang elf na dumating at hinahanap ang ating bida, siya kaya ay kakampi o kalaban? Abangan!